Naalala niya minsan noong una niyang ihatid sa palengke ang kanyang ina at tiyahin mula nang magpanggap siya. Naalala niyang tila may tumawag sa kanya pero hindi alam kung sino. Ngayon maaaring ito nga iyon. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwalang nilinlang siya ng halos 5 taon ng mga taong akala niya ay mabubuting tao, kaya ganoon na rin pala ang tutol ng papa niya noong una. Pero nang ma-stroke ito ay doon na tuluyang hinayaan siya ng kanyang mama Norma na isakatuparan ang paghihiganti nito. Akala niya mabait ito pero ito rin pala ang gagamit sa kanya sa masamang gawain. Tinaglay niya ang mukha ng anak nito upang gawin ang balak nito upang sirain ang kapatid pala ng anak nito. Walang kasing sama nito. Halos manginig ang buong katawan niya. Halos hindi makalakad patungo sa kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung bakit nangyayari sa kanya iyon. Ito na ba ang karma ko sa paghihiganti ko kay Mildred? Masama ba ako? Aniya sabay hagulgol. Miss, okay ka lang ba? Ang tinig sa kanyang likuran. Hindi niya namalayang napaupo at napahagulgol pala siya sa isang bench habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Miss, are you okay? Muling tinig ng lalaki. Doon na siya tumingala at nagkagulatan sila ng lalaki nang makilala kung sino ito. Si Raymond. Divina, gulat ding wika nito. Raymond, hilalas niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Alam niyang may kasalanan din siya rito. I'm sorry, mga salitang namutawi na lamang sa bibig niya. Natahimik ang lalaki at batid niyang alam na nito ang kanyang sinasabi. Hilam pa rin ang luha niya dahil unti-unting bumabalik ang lahat ng kasamaang ginawa niya sa kanya. I'm so sorry, hagulgol niya. It's alright, Chloe and I talked already and we reconciled. She told me already about you. Alam kong nagamit ka lang upang maghiganti. Ani ng lalaki sa kanya. Muli siyang napatingala rito, hindi siya makapaniwala sa nakikitang reaksyon ng lalaki. Dapat galit ito sa kanya dahil niloko at siniraan siya nito kay Chloe. Muling nasubsob ang mukha sa dalawang palad. Maya-maya ay may nilabas ang lalaki mula sa jacket nito. Noong una ay inakala niyang panyo iyon ngunit isang note. Pinabibigay ni Chloe. Pinasundan kanya sa akin, mukhang disoriented ka sa lahat ng nalaman mo. Turan pa nito. Inabot iyon saka nagpasalamat sa lalaki. Ngumiti naman ito ng bahagya saka umalis. Matapos tanungin siya kung okay lang siya. Kailangan niyang magpakatatag. Naalala niyang hindi siya pwedeng masyadong magpaka-stress dahil makakasama sa kanyang kalagayan. Pagbuklat noon ay nabasa ang isang note. Magkita tayo sa sementeryo kung saan nakahimlay si Divina, 10 a.m. Iyon ang laman ng note. Maaaring nais siyang makausap ni Chloe ng masinsinan. Tutal ay alam na nitong hindi siya si Divina ay hindi na siya magpapanggap pa. Nasa kanya man ang mukha nito ngunit hindi naman siya ang puso at isipan niya. Matapos hamigin ang sarili ay pinasyang umuwi na muna at makapagpahinga. Sa dami ng mga nangyari ay wala siyang nais gawin kundi ang ipahinga ang utak at katawan. Kinabukasan ay maaga siyang nagising at tuluyang binagtas ang daan pabalik sa kanyang bayan, iisang direksyon lang ang punta niya. Iyon ay kung saan nakahimlay ang labi ng babaeng binuhay sa kanyang katauhan. Napatingin siya sa kanyang front mirror at nakita roon ang mukha ni Divina. I'm sorry, osel niya. She knows she owe a lot of things to Divina. She feels sorry at nagpagamit siya sa pansariling kasakiman ng ina nito, to the extent na tila nababoy pa ang pagkatao nito. Dahil pinilit itong binuhay ng ina sa ngalan ng paghihiganti. I'm so sorry, osel habang nasa daan. Nang makarating sa sementeryo ay agad na binitbit ang dalang bulaklak saka naglakad patungo sa banda kung saan nakahimlay si Divina. Ang totoong Divina, alam niya ang lugar dahil minsan na siyang dinala roon ng kanyang mama Rosario bilang paghahanda sa kanyang paghihiganti noon. Malayo pa man siya ay kita na niya ang babaeng nakatayo sa harap ng puntod nito. Sa paanan nito ang basket ng bulaklak at isang kandilang nakasindi. Nakatalikod man ay kilala na niya kung sino yun, si Chloe. Ang mabilis na paghakbang niya ay unti-unting nahinto dahil tila naduwag siyang harapin si Chloe dahil sa kanyang mga ginawa rito. Inuusig siya ng kanyang konsensya, batid niyang naiyak ito gawa ng nakitang nagpupunas ito. Ilang saglit pa siyang nakatayo mga 5 di pa ang layo ng magsalita rito. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos kung dyan ka lang, basag nitong tinig, gawa ng pag-iyak nito.
Humakbang siya papalapit dito sa katinabi sa dala nitong bulaklak ang bulaklak na dala. Katahimikan ng Bamalot sa tahimik na lugar na iyon at tanging tunog lang ng mga ibon ang kanilang naririnig. I'm sorry, panimula niya sabay yuko. Hilam man ang luha sa mata ng kasama ay nagawa nitong tumingin sa malayo saka siya hinawakan sa kamay. Malamig ang kamay nito na bumalat sa buong katawan niya. Doon ay tuluyang kumawala ang luha na kanina pa pinipigilan. I'm so sorry. Hindi ko alam, hagulgol niya. Alam ko, nagtaas siya ng tingin, hanggang sayayain siya nitong umupo. Sumalampak sila sa damuhan at doon ay may inilabas itong larawan. 3 ang babaeng naroroon, si Divina, si Chloe at ang babaeng nakita kahapon, habang ang isang larawan naman ay 3 rin ang naroroon, ang papa niya, mama Norma niya at ang mama ni Chloe. Agad siyang tumingin kay Chloe ngunit nag-iwas ito ng tingin saka nagsimulang magkwento. My mom and my dad are high school sweethearts, ang mama Norma mo ay matalik na kaibigan ng mama ko. Lahat ng sekreto ng mama ko ay sinasabi niya kay Tita Norma. They were 17 when they decided to get married, pero hindi pa pinayagan ng mga magulang nila. Dahil bata pa sila kaya para may basbas ang pagsasama nila, ay ikinasal sila sa isang kasalang baryo kung tawagin nila. 1 taon lang naman daw ang hihintayin nila para ganap silang may kasal. Nagsama nga sila na tila mag-asawa. My mom was so happy, so as dad. Nagdaan ang taon at tuluyan silang kinasal. Noong una ay inakala nilang kaya sila hindi biniyayaan ng Diyos ng anak sa unang taon ng pagsasama nila. Dahil walang basbas ito ng simbahan ngunit lumipas ang 2, 3 at 4 na taon ng pagsasama nila mula nang ikasal sila, ay wala pa rin nabubuo. Ngunit sa taong nagdaan hindi na mamamalaya ni Mama na ang frustration nilang yun ang magdadala kay Papa para mangaliwa, at ang masakit pa, ay ang mismong matalik na kaibigan ni Mama. Napahikbi si Chloe sa mahaba-haba nitong kwento, tila kasi may naalala ito kaya tuluyang natibag ang depensa nitong nagpapakatatag. Inalo niya ito at idinantay ang palad sa likuran nito bilang pakikisimpatya. Napakasakit kay Mama ang nalaman tungkol kay Papa at Tita Norma. Lalo pa at nalaman nitong dala ni Tita Norma ang bunga ng kataksilan nila, anak na hindi niya kayang ibigay kay Papa, kaya naisipan niyang magpakalayo-layo muna upang mag-isip, ngunit hindi niya alam na sa panahong yun ay may bata na rin sa kanyang sinapupunan, kaya matapos ang 1 buwang pagtatago, ay bumalik siya upang sabihin kay Papa na buntis din siya, ngunit sinabing hindi raw kay Papa ang pinagbubuntis nito. Dobleng dagok ang dumating kay Mama, hindi niya matanggap na mismong kaibigan niya ang aahas sa kanya. Hanggang sa tuluyang nagparaya si Mama matapos nitong ipaglaban ang kasal kay Papa ng halos 10 taon. Hindi na bumalik si Papa sa amin kahit napatunayan pa ng DNA na anak niya ako. Hanggang kusang bumitaw na rin si Mama at tuluyang pinapasok si Tito Dolan sa buhay namin. 9 na taon ako noong nakita kong ikasal si Mama kay Tito Dolan, at doon ko lang nakitang bumalik muli ang sigla kay Mama, mahabang pagkukwento pa nito. Mataman lang siyang nakikinig sa kwento nito, ngayon ay mas lalo niyang naiintindihan ang lahat. Alam mo, naisip ko ring maghigantay kay Divina, anito na nagpataas ng tinig rito. Nagtama ang paningin nila, inagaw nila ang papa ko, hindi ko naranasang magkaroon ng ama. Sa bawat Father's Day program, ako lang ang walang ama at dahil doon ay naisipan kong gumanti, ngunit hindi ko pala kaya dahil kapatid ko siya, anito sa kamuling lumuha. Nang mag-cruise ang landas namin, doon ay malaya ko siyang naging kaibigan. Nakilala ko siya sa ganoong paraan ay makilala ko ang aking kapatid. Hindi ko inaasahang magiging matalik kaming magkaibigan. Lahat ng sekreto niya ay sinasabi sa kanya hanggang sa sinabi nito ang pagkagusto sa isang kaklase nilang si Sherwin. Bago man sila naging sila ni Giovanni ay nagtapat na sa akin si Sherwin noon, pero I turned down dahil ayaw kong masaktan si Divina. Hindi ko rin alam na pagbabalingan niya ng atensyon si Divina hindi para mahalin kundi ang gamitin para pagselusan ako. At, hagulgol na niya. Hindi niya napigil ang yakapin nito dahil sa tindi ng emosyon nito, batid niya ang hirap na pinagdadaanan nito. Ilang segundo rin silang nasa ganoong posisyon nang muling hamigin nito ang sarili. At nang sandaling inaamin sa akin ni Sherwin ang kanyang pagpapaibig kay Divina upang pagselusan ako, ay iyon din pala ang panahong nais ng karamay ni Divina, dahil nalaman nitong kabit-kabit pala ang mama niya noong isilang siya.
Hindi niya matanggap iyon at naghahanap siya ng kaibigang mapagsasabihan, ngunit nadatnan niya kami ng boyfriend niya sa ganoong sitwasyon. Pinigilan ko siya at kinausap pero hindi niya ako pinakinggan. Mas lalo pa siyang nagalit sa akin dahil nalaman din niyang ako ay kapatid niya. Halos isumpa niya ako noon at pinagbintangang naghihihiganti ako, muli ay hagulgol nito. Mula sa mga sinabi nito ay lubos niyang naintindihan. Pinilit ko siyang kausapin ngunit tinaboy niya ako hanggang sa nabalitaan ko na lamang na nagpakamatay siya, wika nito sa hinaplos ang pangalang nakaukit roon. I am so sorry, mahal na mahal kita. Bulong nito na tila naruroon si Divina. Hindi ko inagaw si Sherwin, maniwala ka. Wala akong planong maghig-antay. Wala, anito na halos maghalo na ang sipon at luha nito sa pag-iyak nito. Sa lahat ng narinig buhay kay Chloe, iisa lang ang napagtanto niya. Lahat sila ay biktima ng maling pag-ibig at maling pagkakataon. Muling tumahimik ito at may binunot sa bag nito. Isang sulat, sa ibabaw noon ay nakasulat ang papa sa ibabaw nito. Pakibigay sa kanya, tukoy sa kanyang ama-amahan. Ngumiti siya, sige, makakaabot, salamat, wala yon, tugon sabay yakap rito. Matapos ang halos 2 oras na iyakan nila ay napagpasyahan na nilang lisanin ang lugar na yon. Napagpasyahan niyang umuwi sa bahay nila upang kunin ang lahat ang gamit doon, hindi na niya masisikmurang tumira roon, sa mga taong luman lang sa kanya at ayaw na niyang maging si Divina. Mugto ang mata nang makarating sa bahay nila kaya laking pagtataka ni na Aling Charing at Mavic. Ate, may bisita po kayo, tawag ni Mavic matapos niyang mimpake lahat ng gamit niya. Okay, bababa na, aniya saka tumayo. Nasa hagdan pa lamang siya ay nakilala na niya ang kanyang bisita, si Giovanni. Anong ginagawa mo rito? Agad na tanong rito. Please Olive, mag-usap tayo, pag-usapan natin ito, sama mo nito. Nag-usap na tayo Giovanni, ayusin mo ang buhay mo at aayusin ko muna ang buhay ko. Kung sa ikatlong pagkakataon ay muli tayong pagtagpuin ng tadhana, sa tamang pagkakataon ay maaring maging tayo. Pero kung gaya pa rin ng dati ay baka nga hindi talaga tayo para sa isa't isa, turan dito. Natigilan si Giovanni, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Umiling siya, kailangan kong lumayo para sa magiging anak ko. Hanggang obses sa'yo si Mildred. Hindi ako magiging kampante. Aniya saka tinalikuran ito. Ngunit tumigil din siya at muling hinarap si Giovanni. Nais niya lang sabihin ang ilang salita bago siya muling umalis. Nagbago man ang mukha ko at ang ugali ko. Isang bagay lang ang hindi nagbago, iyon ay ang pagmamahal ko. Huwag kang mag-alala, gaya ng sabi ko, sana sa susunod na pagtagpuin tayo ng tadhana ay sa tamang pagkakataon na. Aniya saka ngumiti rito at muling bumalik sa silid. Nang marinig ang pagbukas ng makina ng sasakyan ay agad siyang napasilip sa bintana, alam niyang si Giovanni iyon, masakit man dahil sa pangalawang pagkakataon ay nais niya itong iwan, kailangan, naging matigas man siya gawa ng naipong galit ngunit hindi pa rin niya kayang makipagpatayan kay Mildred, kilala niya si Mildred, hindi nito matatahimik hanggat hindi nito napapatay. Muli ay kailangan niyang magsakripisyo, kailangan niya itong isakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng kanilang magiging anak, hindi niya napigilan ang pagsungaw ng luha sa kanyang mga mata, kasabay noon ay ang mga alaala nila ni Giovanni. Mahal na mahal niya pa rin ito ngunit kailangan niyang bumitaw. Ate, tinig buhat sa kanyang likuran, agad siyang napapahid ng luha niya. Oh Mavic, may kailangan ka ba? Tanong rito. Lumapit ito sa kanya. Batid niyang may hawak ito sa likuran niya at nang isang di pa na lang ang layo nito ay nilabas nito ang tinatago sa likuran, isang makapal na notebook, yun pero hindi ordinaryo. Sa labas noon ang larawang mababakas sa kanyang mukha at nakasaad doon ang salitang diary. Tumingin siya sa mukha ni Mavic. I'm sorry ate kung naging tikom ang mga bibig namin, siguro naman ay alam mong sina Ma'am Norma ang nagpapaaral sa akin at ang kabuhayan namin. Binigay ito ni Ate Divina kinagabihan bago nito tuluyang kitlin ang buhay nito. Anito nagaralgal na ang boses. Kung binasa ko lang agad ito noong binigay niya baka napigilan pa namin siya sa plano niya. I feel so guilty ate. Anito sabay sapo sa mukha. Nilapitan niya ito at niyakap. Sosh, wala kang kasalanan. Nangyari ang lahat dahil sa isang maling desisyon at hindi ka nagkamali, alo sa babae. Pero, anggal pa nito, tama na. Alam ko na ang lahat, aniya rito.
Kumalas si Mavic at tumingin sa kanya. Alam mo nang kaya nagpakamatay si Ate Divina, ay dahil hindi nito matanggap na produksyon siya ng kataksilan, at kapatid nito ang tinuturing na kaibigan na nagtaksil sa kanya. Maang na tanong nito. Anong plano mo ate? Ang nababahalang tanong ngayong alam na niyang ginamit lang siya ng kanyang ina-inahan. Babalik na ako sa London. Ibabalik ko na ang mukha ni Divina at kukunin kong muli ang aking buhay, aniya na muling tumingin sa bintana. Hindi ka galit kina ma'am. Bumantong hininga siya. Somehow, galit dahil kahit sinong tao ang paniwalain mo sa bahay na hindi totoo at nagtanim ka ng galit, ay talaga namang nakakagalit pero. Tigil niyang wika sa kanaalala ng gabing nag-apang siya upang humingi ng saklolo, pero hindi noon mapagkakailang tinulungan nila ako noong panahong halos mamatay na ako. Utang ko pa rin sa kanila ang buhay ko. Ang lahat na meron ako ngayon, masakit man pero ito ang laro ng buhay. Ang masakit lang hindi ko alam kung nanalo ba ako o talo dahil sa pangalawang pagkakataon ay iiwan ko si Giovanni, aniya sa kamuling pamatak ang luha. Niyakap din siya ni Mavic. Napakabuti mo ate, sana sa pagbabalik mo rito ay makamit mo na ang buhay na hinahangad mo. Hindi mo ba pupuntahan muna ang tita Matilda at ang magulang mo? Ang tanong nito. Yumuko siya. Mas maganda siguro kapag naibalik ko na ang mukha ko. Ayaw kong iharap sa kanila ang mukha ni Divina. Ayaw kong madumisan pa, ayaw ko nang gamitin pa dahil tiyak hindi ako mapapatawad ni Itay sa nagawa kong ito. Tuluyang lumipad ang eroplano. Muli ay pinaikit ni Olive ang kanyang mga mata. Kasunod ng pagpatak ng butil ng luha, sabay ng haplos sa kanyang tiyan. Handa na siyang ibalik ang dating siya. Pagdating sa bahay ng ina-inahan at ama-amahan ay nabigla ang mga ito sa kanyang biglaang pagbabalik. Napangiti siya bahagya nang makitang kahit papaano ay nakakatayo na pala ang ama-amahan. Anak, napabalik ka nang wala sa oras, tapos mo na ba ang misyon mo? Ani ng ina-inahan. Oo mama, tinapos ko na. Tumingin ito na may pagdududa sa mukha nito. May nalaman ka ba? Anito na tila ng hina. Oo, alam ko na ang lahat. Lahat-lahat. Aniya pero pilit kinakalma ang sarili. Ang ama-amahan naman ay tahimik at nakatungo lamang. Mama, gusto kong magalit pero hindi ko magawa dahil utang ko ang pangalawang buhay ko sa inyo. Binaon ko ang puso ko sa galit sa pag-aakalang ginagawa ko ang tama pero dinaya mo ako. I feel sorry kay Divina dahil kahit sa huling pagkakataon ay nasira siya sa kagustuhan mong gumanti. Nadungisan ang kabaitan ni Divina dahil sa galit na ibinaon mo sa puso ko sa taong kapatid pala niya. Naluluhang wika. Nakitang napaupo bigla ang ina-inahan. Mama, aniya na may pag-aalala, baka ito naman kasi ang atakihin. Mama, okay ka lang ba? Oo, anito na lumuluha na rin. Kasalanan ko ang lahat. Naging sakam ako. Anong magagawa ko? Nagmahal lang ako. Tuluyan na ring nag-breakdown ang ina-inahan. Bago pa sila nagkagustuhan ni Edith, mahal ko na siya. Nagparaya naman ako noong naging sila pero ang puso ko na mismo ang sumugal nang makasilap ako ng pag-asa. Anito na bakas ang pagsisisi. Napaka-unfair talaga ang pag-ibig. Parang sitwasyon lang din nila ni na Giovanni at Mildred. Naiintindihan kita mama, hindi naman kita sinisisi pero hindi mo rin ako mapipigilang sumama ang loob dahil ginamit mo lang ako. I know and I am so sorry. Anak ko, patawarin mo ako. Anito sabay tingala na animo ay nakikita si Divina. Nagiyakan na lamang sila hanggang sa maalala ang diary ni Divina. Binigay niya yun sa ina-inahan at inabot naman sa ama-amahan ang sulat galing kay Chloe. Nanginginig pa ang kamay ng ama-amahan dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay makakabasa ito ng sulat galing sa anak. Dear Papa, hope my letter find you great and safe. Okay naman ako ngayon at pati na rin si Mama. Masaya siyang kasama si Tatay Eugene. Papa, hindi ko man kayo nakilala o nakasama sa aking paglaki, in my heart I still have that feeling of longing for my biological dad. Oo, kahit papaano masama ang loob ko sa'yo pero kapag sinimulan kong balansehin ang mga bagay sa isip ko, naiintindihan kita. I'm so sorry for the loss, but do hope that you and Tita Norma cope up from her tragic death. Umaasa ako na balang araw, may akap kita, mahal kita dad. Flo.
Nakita niya ang paglaglag ng luha sa mata ng ama na pilit nagpapakatatag. Sa kabilang banda naman ay napahagulgol ang ina-inahan habang yakap-yakap nito ang diary ng anak nito. Maaaring nabasa na nito ang huling laman ng diary ni Divina. Sinulat niya iyon bago nito kitlin ang buhay nito. Mama, Papa, mahal na mahal ko kayo. Pero kung gaano katindi ang pagmamahal ko ay ganoon din katindi ang pagdadalamati ko. Hindi ko alam na ang pamilyang inakala kong perpekto ay hindi pala. Masakit malaman na ang kaibigang itunuring ko ay kapatid ko, nangyari noon ay mauulit sa amin ni Chloe. Niloko nila ako ni Sherwin, napakasakit lalo pa at naputol ang pagbabasa nito. Buntis ako. Hindi ko na kaya ang lahat ng ito. Siguro nga ay mahina ako pero ito na siguro ang nararapat sa akin. Hindi ko gustong mabuhay ang anak ko na ang ama ay may ibang mahal. Ayaw kong darating ang araw na maramdaman ng anak ko ang pagdadalamating nararamdaman ko ngayon. Sorry kung magiging makasarili ako. Paalam. Mahal na mahal ko kayo. Iyon ang mga salitang huling nakasulat sa diary ni Giovanni. Grabe ang iyak ng kanyang mama Norma kaya agad niya itong inilo. Kasalanan ko ito, anito sabay sisi sa sarili, hindi, walang may kasalanan, aniya na umiiyak na rin, oo, mali nga sigurong nagmahalan kayo pero hindi masasabing mali dahil nagkaroon kayo ng Divina, masyado lang siyang nasaktan at ng panahong kailangan niya ng karamay ay wala siyang malapitan, pare-pareho kayong biktima ng pagkakataon, Tita Edith was happy with Tito Dolan. Wala siyang balak gumanti o anuman, sayang nga lang at hindi naging mas matatag si Divina, aniya sabay yakap sa ina-inahan. Ilang minuto rin silang nasa ganoong sitwasyon, hanggang sa mahimasmasan sila. Nang mahimasmasan ay tinanong siya ng mama Norma niya sa kung ano ang plano niya, at doon ay isiniwalat niya ang plano niyang muling sumailalim sa plastic surgery, upang ibalik ang dating mukha, ngunit nangangamba siyang hindi pa niya magagawa yun dahil sa kanyang pagbubuntis. Gusto ko pong ibalik ang dati kong mukha dahil ayaw ko na pong dumisan ang magandang imahe ni Divina. Kaya lang hindi pa sa ngayon mama, kapag nanganak na po ako, nakangiti ng wika. Buntis ka, gulat na bulalas nito kahit garalgal pa ang tinig gawa ng pag-iyak. Tumango siya bilang tugon, kaya, makikita niyo pa rin ang mukha ni Divina, ngiting wika, pwede ko pa rin po ba kayong tawaging mama at papa kahit bumalik na po ako sa katauhan ni Olive? Oo naman, sabayang wika ng mag-asawa, at mas matutuwa kami kung hindi mo ipagdadamot sa amin ang anak mo. Sayang nga lang at hindi naging mas matapang si Divina. Sana, anito na nagsisimula na namang umiyak, muling niyakap ito. Huwag kang mag-alala mama, kikilalanin kang lola ng apo nyo, utang ko sa inyo ang buhay ko kaya salamat. Samantala sa bahay ng mga Luistro ay hindi mapigilan ni Mildred ang magalit sa asawang si Giovanni. Okay, fine, ganito na lang ba Giovanni, kami ang pamilya mo pero tila nagluluksa ka sa babaeng iniwan ka, anito habang galit na galit sa asawang lasing na namang umuwi. Wala kang pakialam, tura ni Giovanni sabay tabig sa asawa. Sumusobra ka na, giit ni Mildred saka gumanti sa asawa na mas lalong ikinagalit ng lalaki. Aba, talagang ginagalit mo akong babae ka. Anito sabay tulak rito dahilan upang mapaupo ito. Mommy, sigaw ng anak na pababa naman sa school bus nito. Daddy, why do you push mommy? Inosenteng tanong nito. Anak, okay lang si mommy. Dali na at pumasok na tayo, agad na akay ni Mildred sa anak. Tinitigan niya lang si Giovanni na halatang hilo pa. Sa kabilang dulo ng daan ay isang itim na sasakyan ang nakapark habang nakatanaw sa bahay ng mga Luistro. Hawak mo na ba ang result? Yeah, that's good. Dadaanan ko na lang dyan, anito sa kamuling tumingin sa mag-inang papasok.